Matapos natin makapanayam si Makati City Mayor Junjun Binay noong Miyerkules, makakasama naman natin ngayon si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Kaugnay sa hindi niya pagpayag na mapunta sa Makati ang Fort Bonifacio sa kabila ng naging desisyon ng Court of Appeals. Magandang umaga, Mayor Cayetano. Magandang umaga, Javi, at saka sa lahat ng mga nakakapanood ng iyong programa. Good morning. So may decision nga itong Court of Appeals. Kung ipatupad nga ito, ano magiging epekto sa Taguig? Revenues and services lang muna. Napakalaki pong epekto nito dahil kung mababatid lang ng lahat ng ating mga kababayan, ang Fort Bonifacio po ang kaisa-isang financial district ng City of Taguig. Ang pondo po na na-generate namin sa Fort Bonifacio, hindi lang naman pinapakinabangan ng Barangay Fort Bonifacio, kundi pinaghahati-hatian ng 28 barangay pa ng Taguig. Kasama dito yung 10 barangay na nasa gilid ng lawa ng Laguna, kung saan naninirahan, karamihan pa mga mangingisda, mga magsasaka, na nasa proseso pa lang po kami ng pagde-develop nitong mga areas na to. At ang amin pong pinanghahawakan ay yun pong biyayang hatid sa amin ng Fort Bonifacio. Kaya sa impact po nito sa kabuuan ng lungsod ng Taguig, napakalaki talaga. Kaya nga po ang aking pong laging sinasabi sa ating mga kababayan na ito, asahan ninyo, ipaglalaban ko, hindi naman dahil lang sa nagrulang CA, kundi dahil alam ko ang risk nito sa mga kababayan natin. Magsasuffer yung ating educational programs kung saan nakakapagbigay tayo ng scholarship grants sa 27,000 university scholars ng Taguig. Meron tayong 12,000 students sa Taguig City University. Ang ating 120,000 public and elementary school students na nakakabiyaya ng libreng ready-to-wear uniform, sapatos, bags, lahat yan, gamot, sa mga may sakit, wheelchairs, lahat yan galing sa biyaya ng Fort Bonifacio. So, ilalaban talaga natin ito. So, linawin lang natin yung apektadong areas nitong Court of Appeals decision. Hindi lang yung BGC na, hindi lang yung BGC, alam naman natin, yan ang high-end, upscale na lugar na pinupuntahan ng marami na sa Metro Manila o kahit sa labas. Pero marami din may hirap na lugar na apektado rin. Opo, nandyan po yung Sitio Una, malilipat lahat ito sa Makati. Lahat po ito makakasama. At sentimental kami dito dahil talaga namang sa mahabang panahon ay inilaban naman namin ito. At kung mababalikan lang natin yung konting history, halos 20 taon na nagkaroon ng labanang legal dito Yung legal team ng Taguig at legal team ng Makati nagharap sa napakarami ng pagkakataon sa korte. Naglabas sila ng mapa, naglabas din kami ng mapa. Naglabas sila ng mga surveys, naglabas kami ng mas malalalim ding surveys. Yung mga dokumento nila, ninabas nila sa amin, linabas din namin lahat. At doon po sa napakahabang taon na yan, nagpasya po nung taong 2011 ang Pasig RTC na malinaw na pumapabor sa claim po ng Taguig sa Fort Bonifacio. So Kaya nga po ito, that was 2011, Howie. First year ko as mayor of Taguig, lumabas po yung desisyon na yan ng Pasig RTC. Ang BGC ay under nasa ilalim po talaga ng Taguig. Kasi ang posisyon natin, historically, legally, and factually, never napunta sa kahit na anong lugar yan. Talaga nananatiling sa Taguig yan noon, ngayon, at ilalaban po namin sa mga susunod na panahon. So sa pagpapatuloy ipinapaliwanag lang natin na yung desisyon po na ilinabas ng CA 1.5 years after the 2011 ruling of Pasig RTC, ay syempre labis namin din ikinalungkot. Nabanggit ko na yung impact nito. Biruin ninyo, sa kasalukuyan pangatlong taon ko lang bilang mayor ng lungsod ng Taguig, ang budget ng Taguig 5 bilyong piso. Noong 2011 po, Makati 11.5 na, hindi ko alam kung magkano na ang pondo po nila ngayon. Assuming mas malaki na sa 11. I-set aside po muna natin yung komplikado at madugong usaping legal. I-set aside po muna natin. Ano po ba ang mawawala sa Makati dito at ano ang mawawala sa Taguig? Nagsisimula pa lang po kami. Yun pong mga kababayan namin, 720,000 ang populasyon ng Taguig ngayon, natuto po kaming mangarap at tumingala sa Makati. Inuidolo po namin sila sa mga programa nila at balang araw, nangangarap din po kami. Papunta pa lang po kami din, tumatahak pa lang po kami sa pangarap na gusto naming marating sa kinabukasan. Kaya po naman, ipagpaumanhin din po ng ating mga kaibigan sa Makati, sa pangunguna po ng kaibigan ko na si Mayor Junjun Binay, na ito po'y sentimental sa amin, no?
sentimental, emosyonal, ilalaban ho namin ito. And very dahil practical. I mean, kasi dyan sa 5 billion na po yan, anong mawawala dyan pag matuloy nga itong decision? Napakalaking halaga. So out of 5 billion? Katulad ho ng, dito po sa 5 billion, by the way, kasama pa po dito yung irang natatanggap namin of about 800 million sa national pesos. government Galing yun. sa national government. So, ibabalik ko lang ho, no, na yung pong efforts na ginagawa namin, na pangalagaan po yung business community namin, napapansin ho ng mga private partners natin. Alam mo, Howie, no less than the World Bank, ranked Taguig, no, #1 in Metro Manila in ease of doing business. May study po silang kinandak dyan. And in the Philippines, Taguig ang pumapangalawa nationwide. Binibigyan ko pong pasalamat at kung napapanood ho tayo ng business community, nagpapasalamat ako sa tiwalang binibigay nila sa lungsod ng Taguig sa ating pamahalaan. Pinili po nila na mag-invest sa lungsod ng Taguig sapagkat iniingatan po at pinapanatili namin na yung taxes natin higit na mas mababa. If you compare po the RPT, no, yung mga residente ho ng Taguig, yung mga unit owners ho dyan, ikukumpara nyo ho yan, tingnan nyo ho yung ating percentage na charge 1% sa Taguig, 1.5 sa Makati. Same ho sa commercial. Yan ho ang comparison yan. Ito po, pagka kayo po ay nagnenegosyo sa lungsod ng Taguig, kung kayo ay manufacturer, kung kayo po ay financial institutions, bangko, restaurant owner, nakita po ninyo ang diferensya. 50% of 1% ang charge ng Taguig doon po sa karating naming lungsod. Kaya hindi po... So ang sinasabi nyo, kapag matuloy itong hindi po maiiwasan na unti-unting lumilipat po sa amin at napakalaking biyaya po talaga sa amin ng business community. Ang implication ng figures ninyo, kung totoo nga lahat yan, Opo. ay malulugi ang businesses dahil mas malaki yung babayarin nila. Wala ho kasing nagnenegosyo, nag-i-invest, no? Una hong hinahanap ng kahit na sinong investor, yung kung saan sila makakapamuhunan at kung saan mas friendlier yung business climate. At ito po yung commitment ng aking administrasyon. Gusto ko pong manatili sila dyan, gusto ko pong masaya sila kung nasaan sila, dahil naiintindihan ko po nang umaasa sa Fort Bonifacio, hindi lang ho isang barangay, kundi 28 barangays po ng City of Taguig. Kaya napakahalaga po sa amin ito. Meron po silang nai-offer kahapon, lumabas na rin po ito sa iba't ibang mga pahayagan, estasyon sa radyo at telebisyon, na pinagpasalamat ko din naman ho ng personal kay Mayor Junjun. They are now offering revenue sharing. Nabanggit po niya, which means, kung mapunta sa kanila yung BGC, open po sila na sa hatian, ganyan, But bibigyan kayo ng porsyento. Ako naman po ay politely, na nag-decline muna sa ngayon dahil hindi ko katulad ng mayor ng Makati na agad-agad nakapagbibigay ng pasya dito. Ako po'y kailangang sumangguni pa at aralin pa ito ng legal team namin at ng sangguniang panglungsod. But ngayon po, malinaw, matatag ang posisyon namin, legally, historically, and factually. Yung area pong pinaglalaban niyan, noon hanggang ngayon, Taguig po iyan. And the City of Taguig will exercise jurisdiction, full jurisdiction over the area. Posible raw maging municipality na lang daw ang Taguig kapag mawala daw yung BGC. Ito pong mga pahayag na to, ang paulit-ulit po, na nagbibigay sakit sa damdamin ho, ng mga kababayan namin sa lungsod ng Taguig. Pero totoo naman, malaki ang mawawala malaki ang mawawala. Pero masyado naman po yata kaming namamaliit tuwing sasabihin na babalik kami sa municipality level. At ang tanong ko nga po, kailangan pa po ba bang sabihin yung mga salitang ganyan? Kasi bilang punong lungsod, masakit sa akin to. Pero imagine ninyo yung damdamin ng mga ordinaryo naming mga kababayan. True, it will affect yung delivery of basic social services namin sa lungsod ng Taguig. But not to the point naman na naaabot kami sa puntong ganyan. Tandaan po ninyo, ang mga taga-Taguig, nagsimula po yan, napakahirap. Kaya wala akong anumang balakid ang makakapagpababa ng spirit namin. Ilalaban po talaga namin ito. Pero sinasabi nga ni Mayor Binay ay giginhawa daw ang buhay ng mga residente, mga dating residente ng Taguig na ngayon magiging Makati residents daw. Meron daw sila mga benepisyo, mga services na wala raw sa Taguig. Katulad po ng sinabi ko kanina, saan po ba kami natutong mangarap? Sa kanila po. 'Di ba? Wala pong question sa kakayahan nilang magbigay ng benepisyo, pero pinag-uusapan na po dito yung damdamin, yung sentimental na value nitong ipinaglalaban namin, yung cost namin dito. True,
in terms of delivering basic social services, nauna na po sila. Tandaan po natin, dekada na pong lungsod dekada na po ang binilang ng lungsod ng Taguig. Ang tagal na ho nilang namumuno sa lungsod, sa lungsod ng Makati. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang Taguig po, 8 taon pa lamang pong nadideklarang syudad. Ako po'y 3 taon pa lamang pong mayor. Marami pa po kami. Kung yun po ang gusto nilang sabihin, marami pa kaming bigas na kailangan kainin. Opo, totoo inaamin namin. Kaya nga ho, ganito kami kadeterminado. Kaya nga ho, ganito kami kasigasig na ilaban ito dahil mahalaga po sa amin ito. Okay, in a very practical sense, ano ngayon ang pwedeng asahan ng mga negosyante at mga residente dyan sa whether they're in Taguig or Makati sa ngayon, at pinag-uusapan pa nga, in terms of, halimbawa, yung impact sa kanila sa, kung may pagbabago sa traffic, sa police, ano yan, magbabago ba yan? Yung mga ordinansa na iiral dyan sa lugar na yan, sa BGC, at sa mga barangay na yan? Kung susundin Who's po gonna natin, control the traffic now? kung susundin po natin yung proseso ng batas, bagamat meron na pong ruling ang CA, napakalinaw naman po, hindi pa ho ito final and executory. Sa kanila na rin po nang galing na may mga legal na remedyo pa pong kailangan at pwedeng kunin ang lungsod ng Taguig. Pwede pa hong mag-MR. May Supreme Court, meron na hubang final decision ng Supreme Court. Ang tanong ko po, bakit nagmamadali? Hinay-hinay lang po naman. Bigyan po naman nila kami ng pagkakataon. Biruin po ninyo, nung lumabas ang desisyon nung 2011, hindi niyo po ako naringgan ng ganito kaagresibong posisyon. Hindi ako nagsalita sapagkat ito'y magdudulot lang ng kalituhan sa mga mamamayan ng Pitogo, ng Rembo, ng Pembo. Kasi alam ko po na may appeal process pa. May legal na proseso pa. So have you started? Ano yung susunod na hakbang? Nagre-review po ngayon, nag-aaral ho ngayon yung ating mga abogado at asahan po nila masusi at maingat po natin itong ihahanda dahil po 15 days po ang natitira po sa atin para makapaghain po tayo ng mga karampatang motion natin. Sa batas po, yan sa po Supreme ang Court na iral. to o sa Court of Appeals pa Yan rin? po ang dinideliberate pa ngayon ng ating mga abogado. But again, pagdating po sa traffic, sa ganyan, binibigyan ko lang pong linaw. Status ko ho yan. Wala akong gagalaw ho dyan. Ang Fort Bonifacio po, ay mananatiling nasa ilalim po ng pamamahala ng lungsod ng Taguig. Okay, well obviously sa Makati they don't agree, no? Yes, that's Actually, right. sinasabi pa nga nila, sisingilin nila sa inyo ang mga buwis na ibinayad ng mga taga Fort Bonifacio simula po noong 1993. So, That's a lot of money na gusto lang singilin sa Taguig. Dagdag po yan sa isang ipinagtataka ko sa mga pahayag na katulad niyan. Muli, hindi naman lang ho ako natasaktan dyan. Ba't ho kami sisingilin sa mga buwis na naibayad na mismong korte ang nagsabi at nagpatibay, kami ang may karapatan dyan. Ba't ho kami pagpara naman ho kaming kung itrato naman ho? Konting hinay naman po sa mga pananalita. No? Oho, mas mayaman ho sila sa amin. Oho, mas makapangyarihan naman ho at dati na rin naman ho silang namamalakad ng lokal na pamahalaan. Nagsisimula pa lang po kami. Hindi ho kailangan yung mga statements na ganito na parang tila ba, ano ho ba to? May satisfaction ho sila na nararamdaman tuwing sinasabi nila na babalik kami sa municipality status, magbabayad kami ng... Wala ho kaming kinukuha dyan because ang Fort Bonifacio po ay Taguig at mananatili sa Taguig. Okay, on that note, maraming salamat po, Taguig City Mayor Lani Cayetano.